At mga minamahal, sa oras na po ito, tayo po ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahalap ng Jesucristo. Hinihiling ko po mga minamahal na tayo po ay panandaliang tumayo at magbigay galang po tayo sa salita ng ating pinakamamahalap ng Jesucristo na ito po ay dadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Fred Ignacio. Amen. God bless you po, beloved Brother Jeremy, na sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po manalangin. Praise God, hallelujah. Opo, dakilan namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, kaya pinagpupuri. Nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa maraming pagkakato pinagkalumos sa bawat isa namin. Ngayon po mapag-aralan, mapanggaling balang salita ang aming dalangin, Diyos, magsilbit ang pagkain ng aming mga kaluluwa. Ibalikot, patubayin mo ko sapagkat ko sa akin ay wala akong magagawa. At sa aming po mga webcast viewers, bigyan mo sa pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Bless us, O God. Aming sinasaway sa iyo makapangyarihan lahat ng hadlang. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Pero natin dakilang Diyos. Ang pinakamata sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, taas sa pusong pagkasalamat, ay nawag lamang sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating po pinakamamahal na Kristo. At ako'y mabat niya sa magandang hapon, nagbibigyan ng dobleng paggalang sa ating minamahal, at iginagang na Pastor Evangelista Willie Sadlameda, the end-time prophet of God. At magandang hapon din po sa buong sambayan natin mga pastor. Patuloy po natin sa sariwang blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Magandang hapon sa ating po mga bisita. Magandang hapon sa ating lahat. Punin natin dakilang Diyos. Kuminsan sa amin po sa military, alam po yan ni Colonel Kapalad, walang iwanan. Pero kuminsan, tumatakbo iba. So iniiwanan yung may kasamang may tama ng bala. Ngunit minamahal ating pag-aaral ng minamahal ko, ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi kita pababayaan ni hindi iiwan. So makita po natin minamahal sa lahat ng problema, sa lahat po ng iyong pangangailangan, hindi ka pababayaan ng ating dakilang Diyos. Ang susi nga po minamahal, sumampalataya ka lang, magtiwala ka lang, maniwala ka lang sa ating dakilang Diyos sa tiyang na bagay, hindi ka pababayaan, ni hindi ka iwanan ng ating pinakamahal na Panginoon. So minamahal, ating pong kunin yung example ng lumang tipan, minamahal. Ang sabi sa Biblia, minamahal ko, lagi ako'y kasama mo. Ha? Isipin niyo, minamahal, lagi mong kasama ng ating dakilang Diyos. Kaya po meron sa ating, minamahal ko, binabangga na ng 6x6, yung bumper ng 6x6 na nasisira. Nagulungan na ng malaking truck, minamahal. Nasira yung jacket ng kapatid, minamahal ko. Ngunit yung nasangkalang na kapatid doon, Nick Galos, wala. So makita po natin, minamahal, imposible ang sasabihin ng tao. Ngunit sabi nga, minamahal ko, sa ating po mga Kristiyano, walang imposible sa ating dakilang Diyos. So basahin po natin, unang versikulo, minamahal ko, Josue Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 6, praise God. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Josue. Ang kabanatay 1, talatay 5 at 6. Walang makakatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y suma kay Moses, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni pababayaan kita. 6. Magpakalakas ka at magpakatapang ka na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain ng aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Amen. So minamahal, isinumpa sa atin ng ating dakilang Diyos ang langit. Kaya hindi ka pababayaan ng pinakamamalapaw. Naalala ko, minamahal ko isang kapatid natin, si Brother Boy, minamahal ko. Nasa lubong niya, minamahal ko yung kanyang kaaway nung araw pa. Nagtitinda siya ng taho, minamahal. Sabi, 2 pingga yung kanyang hawak, minamahal kapatid. Sinaksak siya nung kaaway niya, minamahal. Ikaw pala yan, saksak. Tuwing sasaksak yung kanyang kaaway, minamahal ko, sumisigaw siya ng hallelujah. 3 saksak yun, minamahal. Sa isipin kong 3 saksak sa tagiliran, bibigay ka na. Tumakbo yung sumaksak sa kanya, minamahal. Kinapaan niya sarili niya. Ang nakapaan niya, dugo ata, sabi niya, pawis pala, minamahal ko. Yung isinaksak sa kanya, 3 beses, minamahal ko, hindi kailanman, hindi dumikit sa kanyang katawan. Ganon kabuti ang ating dakilang Diyos, minamahal. Kaya kung makita po natin, sabi nga po, ang Jesus Miracle Crusade kasi tinawag, miracle, sapagkat narito ang tunay na himala, minamahal. Kaya nga po, hindi kita papabayaan, sabi natin malapang na minamahal ko. Ang sabi, nananatili ang Diyos na kasama ang mga Israelitas. Isipin po natin, minamahal ko, my enemy, yung kaaway nyo,
ay magiging kaaway ko, sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Ilang taon sila naglakad sa ilang, minamahal ko. 40 anyos, minamahal. Hindi sila pinabayaan natin dakilan Diyos. Sabi nga po ng isang kapatid natin, minamahal ko, na nakapunta sa lugar na yun, hindi, sabi nga, maaring ang tansya nila nung araw, baka sabi nga 30 days lang, hindi abot sila ng 40. Ngunit, bakit hinayaan sila ng ating dakilan Diyos, minamahal ko? Sapagkat ang mga tao minamahal, matitikas kasi ang ulo ng Israelitas, hard-headed people. Hindi agad sila nasunod kay Moises, minamahal. Kaya nga po, hinayaan sila natin dakilan Diyos, minamahal. Ngunit, ito po himala, minamahal. Kasabay nilang lumaki yung kanilang damit, kasabay nilang lumaki, minamahal ko yung paa nila, yung kanyang pangyapak, minamahal. Isipin po natin sa panahon ngayon, minamahal, makakatipid ka. Bakit? Minamahal. Abay yung suot mong pantalon, yung suot pantalon mo pa nung grade 6 ka. Hindi naluluma. Makapalakpakan ba natin ang pinakamamala pa ng minamahal? Baka sabihin natin yung himala, laging nasa uso. Pwede yun, minamahal. Ngunit sabi nga po, dadaan kasi sa pagsubok ang Kristiyano, minamahal ko, na kung saan tatawag siya sa ating dakilan Diyos. Hihingin niya sa ating pinakamamala pa ng kanyang kailangan, minamahal. Kaya nga po, ano sabi? Exodus, Kapitulo 13, versikulo 21 at 22. Basahin po natin, praise God. Dito po sa aklat po ng Exodus, Kapitulo 13, versikulo 21 hanggang 22. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Dito po sa 22, ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi, at hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Purihin ang ating dakilan Diyos. Sumakita po natin, minamahal. Imposible sa kanila yun, minamahal ko, na yung haligi ng apoy, hindi mawala sa kanila sa gabi, minamahal, at yung ulap ay hindi pumawala sa kanila sa pagdating ng araw. Nakita ko kasi, minamahal ko, lumakad kasi ang Israelites doon sa lugar ng United Arab Emirates, minamahal. Makita po natin, ang magiging lilimura lang doon, minamahal ko, ay yung bundok na puro bato, minamahal, walang punong kahoy. So makita po natin, minamahal ko, kung paano sila sinamahan ng ating dakilan Diyos, bagamat matitigas ang kanilang ulo, minamahal ko, bagamat masuway sila kay Moses, minamahal, ipinakita ng ating dakilan Diyos yung pag-iingat sa kanila. Isipin mo sa disyerto, minamahal, maglakad ka ron mga 2 kilometro, ewan ko lang, kung di ka mag-collapse, minamahal. Ngunit may lambong sa kanilang ulap, minamahal. Hindi sila tatamaan ng sikat ng araw, kaya ganun kabuti ang ating dakilan Diyos. Hindi sila pinabayaan ang ating pinakamamalapan sa atin man ngayon, minamahal. Minamahal kapatid, kung ikaw susundin mo lamang ang kalooban ng ating dakilan Diyos, ni kailanman, hindi ka magiging buntot, kundi lagi kang ulo, minamahal. Meron kasi, minamahal ko, madaling sundin ang salita ng ating dakilan Diyos, madali, minamahal. Kaya lang, pinababayaan yung kuminsan sumusutsut na kaaway. Huwag ka maniwala dyan. Di totoo yan. Isipin mo kung 10 taon ka na, hindi mo narinig yung minamahal ko. Ang patutuo na kapatiran na ang Diyos nagpapala. Abe, siguro pag sa gawain natutulog ka. O kaya hindi ka nakikinig. Ngunit kung iyong pakikinggan ang salita ng ating dakilan Diyos at sasampalatayanan nito, minamahal, isipin mo ulitin ko, minamahal. Yung init na yon, minamahal, pwede kang patayin, minamahal. At alam po natin, sa desierto, minamahal ko, may mga alakdan sa desierto, minamahal ko, may mga ahas, minamahal, na naghihintay lang, minamahal. Kung may apoy, minamahal ko, nakikita nila kanilang dadaanan, kaya nilang sasawayin, minamahal. Ganun po kabuti ang ating dakilan Diyos. Sabi nga, minamahal ko, ako'y magiging kaaway ng mga kaaway mo. Isipin po natin, minamahal. Magiging kaaway ng Diyos ang kaaway mo. Kaya kung minsan, minamahal, naalala ko yung patutuo, minamahal ko. Nasa po may kaso sa Manila, sa Western Police District, minamahal. Nakademanda siya. Ngunit na siya po'y kumuha ng clearance, minamahal ko, clear. Ibig sabihin, wala siyang kaso, minamahal. Ibig sabihin, yung nagdemanda sa kanya, minamahal ko, nagpa-wanted sa kanya, hindi na isulat siguro ng pulis yun. Pwede kong i-demote yun, minamahal. Di ba? Hindi sinulat yung... yung kaso mo, isulat mo.
Ganun po, minamahal. Kaya nga po, ganun kabuti ang ating dakilan Diyos. Sa ating kapanahunan, minamahal. Kaya nga po, ulitin ko, minamahal, kung kayo'y dumadaan sa pagsubok, kung kayo minamahal ko'y dumadaan doon sa mga bulong-bulong, minamahal, huwag niyong paniwalaan yan. Lumuhod kayo at humingi ng gabay sa ating dakilan Diyos. Sapagkat kung minsan, yung mga bulong-bulong ang sumisira sa tao, minamahal ko, wala ka bang sariling kaisipan? Hindi ka ba naniniwala sa kapangyarihan ng ating dakilan Diyos? Hindi mo ba narinig yung patotoo na mga kapatiran na isipin mo, lahat may lagnat, siya lang ang wala. Nung manalangin sa ating dakilan Diyos, ipinasa yung pangalan doon sa main church, minamahal ko, lahat ay gumaling. Isipin po, hindi po uminom ng gamot, minamahal. Bagkus pinagaling sila ng ating dakilan Diyos. Sa atin ngayon, minamahal, kapag may pera ka, pupuntahin mo yung pinakamagandang doktor sa St. Luke's. St. Luke's, naalala ko, minamahal ko. Si Sister Tasing Roy. Laban yun ng boxing nung araw eh. Boxing. Kaya yung iba, nanood ng boxing, hindi nakinig ng patotoo. Isipin mo, meron siyang 65,000 na bill, minamahal ko. Yung iba nabayaran nila, minamahal ko, 65,000. Alam niyo ginawa, minamahal? Dahil sa pananampalataya niya sa ating dakilan Diyos, lumuhod siya mismo sa counter, minamahal ko, nung singilan. Nung katukin siya, minamahal ko, nung nasa counter, minamahal, basahin niya, 5,000 na lang. Nasa na po tayo 60, minamahal. Sa Diyos, walang imposible. Kung sumampalataya ka sa ating dakilan Diyos, buburahin niya, mabuti nga may 5,000 pa. Kung sinabi niyang wala. Wala naman pala kayong utang dito eh. Pero makita po natin, minamahal, yung 5,000 kasi ipinakita lang kay Sister Tasing, minamahal ko, na 5,000 lang kasi ang pera niya. Yun lang ang binayaran niya, minamahal. Kaya nga po, isipin po natin, minamahal, sa panahon ngayon, bagamat hindi natin babanggitin yung pandemya ng Pilipinas, minamahal sa ibang Amerika, Omicron ang pangalan, minamahal, bagong pangalan. Narinig ko kanina, sabi niya may 5% na lang. Sabi nga po dito sa atin, pag ikay sumasampalatay sa atin dakilan Diyos, 0% yan. Bakit, minamahal? Aba, anak ka ng Diyos, tagalangit ka. Meron kang espiritu na pinakamamahal ng Panginoon. Meron kang, kasama ka sa pandemya, hindi ata yun, minamahal. Sila lang ang problema. Ang anak ng Diyos, hindi kailanman, hindi. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal ng Panginoon. Exodo Kapitulo 23, versikulo 22. Basahin po natin, praise God. Dito po sa Exodo Kapitulo 23, talata po ay 22. Datapwat kung didigin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Amen. So makita po natin, minamahal, ipinagmamalaki nila, we have a new navy, we have a new army, we've got all the good equipment. Pero bansang Kristiyano tayo, makikipag-away ka ba? Ang sabi nga natin mga pastor, luluhod lang ako at patitigasin ko yung mga yan, hindi makakapunta rito. Isipin po natin, minamahal. Inaamin nila sila Kristiyano, minamahal. Ngunit makikipagdigma sila, hindi raw, wala na sa isip na makipagdigma. Makita digma ka nung David at Goliath na laban, tirisin ka lang nun. Hindi ka lang padalahan ng bitsin sa Pilipinas. Wala na. Bitsin lang yan. Magrereklamo na Pilipino. Isipin po natin yung minamahal. Kung your enemy will be my enemy. Kaya nga po makita po natin, minamahal ko, kahit na ano pang gawin nila, minamahal, na pababain, ibagsak ang gawain ng ating dakilang Diyos, ang kalaban nila, hindi tayo. Tayo yung mga anak ng Diyos nananalangin na ni kailanman hindi didikit sa atin ang gawa ng kaaway. At yun ang nangyayari, minamahal. Kahit na pagandahin na nila yung kanyang bahay, sambahan, kahit na sabihin nila sila, nasa kanila na ang pinakamayayaman sa buong daigdig, ngunit sa atin ang Diyos na may lalang ng daigdig, minamahal ko. Kaya tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin yan, minamahal. Ang sabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Nabanggit ba yung sarili yun nung araw, minamahal ko? Sasabihin, kilala ko yung leader dyan. Tsuhin ako dyan. Nagmamano nga ako dyan. Isipin mo, pamangkin mo, magmamano ka. Baliktad ata. Di ba? Pwede sa akin, magmano sa akin dahil 70 years old na ako. Okay lang, tinatanggap ko yun.
Pero yung edad ako ng mga 30, hindi ako papayag. Bakit? Diba? Baka mas matanda ka pa sa akin. Pero ngayon, minamahal ko, tinatanggap natin minamahal ko kasi nakita natin minamahal ko, sa Pilipinas kasi, yun daw, yung halik sa kamay, pagka sa Spain, pagpapakumbaba yun dahil sa hari. Sa atin, pag nagmano, respeto. Kaya okay lang. O palakpakan natin ang ating dakilan Diyos, minamahal. Ano sabi ng Kapampangan? Siklod kapamo. Ba? Nakalimutan ko ng Kapampangan kasi minamahal ko. Bata pa ako nung tumira ako dito sa Pampanga. Kaya biyasa ako magkapampangan. Naintindihan ko yung Kapampangan. Kaya lang, hindi na ako makapagsalita na masyado dahil matagal na nga. Natuto na ako magbikol, magbisaya, magnihongo. Tagalog nga ako. Ilocano nga ako puro minamahal. Kaya lang, ang sabi ngayon, sinasabi natin, Kristiyano akong purong totoo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ang ating dakilan Diyos. Kaya nga po, ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Meron ba sila nun? Minamahal ko? Meron sila sale, minamahal. Meron sila bagong Adidas sa sapatos, made in China. Delikado, wag kayo bibili pag... Ha? Pag bumili ka ng sapatos, may itinapak ako, minamahal ko sa... May itinapak ako sa putik, minamahal ko. Naiwan yung swelas. Kaganda sapatos. Ang ganda pa naman pangalan minamahal. Isaiah 61 verse 1. Verse 1, pasahin po natin. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kabanata 61, at ang verse po ay 1. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinayaran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanya sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga biyag, at magbukas ng bilangguan sa mga nangabibilanggo. Amen. Simple natin minamahal ko, yung bilangguan, hindi lang po yung ikulong ka, hindi. May mga tao kasing layang-laya. Laya kung ano gawin, minamahal ko, pero bilanggo, bulag sila, bingi sila, at hindi sila makapagsalita. Kaya sasabihin na totoo ang salita ng Diyos. Hindi po nila alam yun. Kaya nga po, pasalamat tayo sa ating dakil Diyos, pagkat narito tayo minamahal. Wala nagsabi sa atin na pumunta ka nga ron. Meron siguro, magpapagaling ako ron kasi marami mga gagamot doon. Ginawa pa kami albularyo ng mga dumalo sa gawain. Hindi ba nyo kami kuhan? Lalagyan ng ikmo, tsaka, ikmo, ano gagawin niya? Nganga. Di ba? Lehans. Prayer ng unang panalangin natin mula Pastor Minamahal. Gumagaling sila, minamahal. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Isipin po natin, minamahal. Oo, nasa kanila yung Central Bank. Oo, nasa kanila yung World Bank, minamahal. Ngunit, wala sila nito, minamahal ko. Yung Espiritu ng Diyos na makapangyarihan. Yung Espiritu ng Diyos, minamahal ko, na di kailanman. Hindi ka iniwan, minamahal. Marami tao kasi sabi, marami akong pera. Noong araw nga, naalala ko kasi, pag narinig ko yung boss, minamahal ko, napabanggit ko yung sa military, minamahal. Wala nga akong pensyon. Wala ko, beloved Colonel, kung meron na. Yung sa akin, minamahal. Hinaabol nila ako, bibigyan din nila akong adult pension. Pambira sabi ko, ibigyan ninyo sa pag-edad ko yung ako ng mga 50, hindi raw, kinakailangan 65. Kaya may utang sa akin ng gobyerno. May utang sa akin ng gobyerno, minamahal. Isipin po natin, minamahal ko, na pagpapalain ka ng ating dakilan Diyos. Hindi mo hinanap, sa kanila na yon kung gusto nila, minamahal. Ngunit tandaan po natin, wala sila nang nasa akin. Nasa akin ang Espiritu ng ating dakilan Diyos. Yung pagpapala ng pinakamamala pa ron, minamahal. Yung sasakyan namin ng luma na yan, minamahal. Hindi ko pa inisip yan. Yung beloved ko, sabi niya, bili tayo ng sasakyan. Sige, bili ka. Wala akong pera. Wala akong pera palang pambili. Meron akong pera yung pamasahe ko lang sa gawain. At doon, ginawa ng ating dakilan Diyos, minamahal. O nakahanap pa kami ng mabubuting yung mga nagre-repair, minamahal ko, 500 lang okay na. Isipin po natin, minamahal. Hindi ka pababayaan ng ating dakilan Diyos. Sa bahay nga namin, minamahal, nag-iisa ako. Babanggitin ko siya, nag-iisa ako, minamahal. Yung mga kapitbahay lang sa akin na pumupunta, minamahal. Noong araw, may nahingi ng asukal. Pati yung aso ng kapitbahay na nasa amin na. Yung kinakain kong bigas, yun na rin sa kanila. Sabi ko, hindi ba pwede sa inyo ayuda? Nakatingin yung aso. Sabi ko, kumakain ka na masarap, bigyan mo kami.
Isipin po natin, minamahal. Ganon kabuti. Naramdaman ko, sabi ko, yung pakiramdam ng tao, minamahal ko na nagbibigay. Inilagay sa puso ko yun ng ating dakilang Diyos, minamahal. Mas maligaya pala, sabi nga, forgiving is receiving. Isipin po natin, ni kailanman huwag tayong magduda. Sabi nga po, na dito kumikita, hindi minamahal ko, dito nakakakita ang iyong mata ng himala. Nararanasan mo yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Isipin mo, minamahal. Ano sabi ito sa Biblia, minamahal? Kung pwede bang makabili nung yung katulad na nararamdaman nyo, yung presensya ng ating malapanganon. Hindi ito binibigay, minamahal ko. Hindi ito binibili. Ibinibigay ito ng Diyos sa kanya mga anak, minamahal. Kaya pag ikidumalo sa gawain, pag sumikapan mo yun, kung dumumi yung damit mo? Sabi ko, balingkod, minamahal, adols ko ako sa main church. Ganun, suit ko, puti, minamahal. Isipin mo, gatas ako kamay. Kuha na. Our Father na, minamahal. Ang sabi ng bumulong sa akin, lumuhod ka, anak. Ayoko lumuhod dahil barurumin yung pantalong ko. Putik kaya, kauulan kaya. Tatas ko kamay ko, hindi ko maramdaman ng presensya ng Panginoon. Ang ginawa ko, minamahal, lumuhod ako. Nung lumuhod ako, naramdaman ko ng presensya ng Panginoon, parang inararo yung tinululuran ko pa. Parang inararo, minamahal. Kung dumumi? Nakikisakay pala ako noong araw, namamasaya ko nga. Ngunit bakit ako yung kahalagahan, minamahal? It is the presence of the Lord. Presensya ng ating pinakamamalaman na tatanggihan mo, minamahal. Samantala, hindi niyo ito binibigay kahit kanino. Sa kanyang mga anak lamang, minamahal. Tandaan po natin yun, kung gaano tayo kahalaga sa ating dakilang Diyos. Inako na ngayon kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Alam ng Diyos na hindi tayo magpapapako. Alam ng Diyos. Kaya inako na niya, minamahal. At nakita po namin na resulta, minamahal ko. Pagkatapos siya pinako, minamahal. Nabuhay siya muli, minamahal. Sabi nga po, pagpapalain ko yung aking mga anak. Nakita po natin, minamahal, nung araw. Sino yung umabot sa Manalang compound? Napakalit na lugar natin nung araw yun, di ba? Pero nga, ito na tayo, minamahal. Sabi itong iglesia, tatayo ito, minamahal. Sabi nga, kahit ano isipin ng tao, itatayo ito ng ating dakilang Diyos. Gagawin niya mas maganda sa iniisip natin, minamahal. Tandaan po natin yung minamahal. Nasa isip lang ng tao, hindi niya magagawa. Hindi, minamahal. Pag sinabi ng ating dakilang Diyos, kaya nga niya magpatayo ng patay, kaya nga niya maglinis ng ketongin, kaya nga niya bigyan ng sasakyan yung wala, naglalakad. Huwag natin sabihin, minamahal ko ng Diyos natin, katulad ng Diyos nila. Mahina. Pumapatay ng 425. Binanggit ko sa aking kapwa preacher, minamahal ko, alam niyo ba namatay doon sa Colgante Bridge sa Naga City? 425. Yung kanilang mama nung araw, kinakailang sisidin pa ng Philippine Navy para lumitaw. Nagtago sa tubig. Nagtago sa tubig, ayaw na lumitaw. Kaya pumatay ng 425. Yun ang gusto nila, minamahal ko. Ngunit ang Diyos natin, minamahal ko. Kahit na sa telepono lang. Pastor, nasaksak po yung anak ko, nabaril. Pag-pray natin. Isipin niyo, minamahal ko, binuhin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamalaang Panginoon. Ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ay sasayo. Isipin po natin yung minamahal. Kaya nga po, ang sabi sa bagong gobyerno, hindi ka na matatakot lumabas. Tahimik na. Ngunit ang anak ng Diyos, minamahal, kahit doon sa lugar na isang di pa lang, ang kalsada, minamahal, papasok doon, maghahayo. Ipapamahagi ang salita ng ating dakilang Diyos. Hindi kayo natatakot dyan. Sabi ko, ang kinatatakot namin, yung mawala kami sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ito, papasukin namin. At titignan namin, minamahal ko, kung ano ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Nakapasok sila, nakalabas sila, ibig sabihin, hindi sila pinabayaan at iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gawa 1:8 ating pumbasahin, praise God. Acts 1:8. Dito po sa mga gawa, Kabanata 1, ang talata po ay 8 na sinasabi, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihanan hangganan ng lupa. Amen. So makita po natin, magiging saksi ka. Hindi lang yung babanggitin yung kongregasyon nyo. Ang gagawin mo ngayon, sasabihin, kilala niyo ako, di ba?
Nung araw, pag pumunta ako sa barangay natin, nagsasara ako ng pintuan sa bintana. Ngayon, pagbuksan niyo ako dahil ang dadaling ko sa inyo, mabuting balita. Kaligtasan ang dadaling ko sa inyo. So makita po natin, minamahal, ay, meron tayong patutunong araw, wala nang alas sa gawain, minamahal. Sabi niya, nung araw, pag pumunta kami sa lugar, yung mga kamag-anak namin, nagtatago, sabi, nasa abroad, nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, minamahal ko, bakit? Uutang. Eh, siyempre, ayaw mong mautangan na hindi man nagbabayad, tago ko na lang. Pero ngayon, minamahal ko, maging Kristiyano, minamahal ko, sila na nagpahiram, minamahal. Kaya nga po, gaano kabuti ang ating dakilang Diyos? Sabi, gagawin kang mayaman ang ating pinakamamalapakan. Mayaman sa panampalataya. Ang kayamanan kasi, sabi ko si minamahal ko, ang kayamanan hindi na susukat, minamahal ko, doon sa may pera ka. Ang kayamanan na sinasabi, minamahal ko, kung gaano ka kalapit sa ating dakilang Diyos, kung paano tumugon ang pinakamamalapakan sa iyo, kung paano ka magbigay sa gawain ng ating dakilang Diyos. Yun ang totoo, minamahal. Sapagkat pag hindi ka nang hinawa, at sabi, minamahal, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magpapakita sa iyo ng mga bagay na hindi mo lubos na maunawaan. Call unto me now, will answer thee, sabi ng dakilang Diyos. Isipin po natin, minamahal ko, yung patutunan ng ating kapatiran, minamahal. Hinahanapan siya ng vaccine ba yun? Vaccine. O namigay siya ng leaflets, minamahal ko, doon sa opisina, minamahal. O wala ng vaccine, binigyan siya ng lisensya. 10 taon pa. Isipin po natin yung minamahal. Ba't kahanapan ng vaccine, anak ka ng Diyos, hindi naman tayo nagpapabaksin? Kung sabi nga, kung sa inyo ngayon, minamahal ko, ay mayroong vaccinated na minamahal. Tandaan po natin, minamahal ko, if you are a true Christian, wala po mangyayari sa iyo sapagkat pag ibinigay nila yung booster, minamahal. Delikado. Delikado yun. Kaya sa ating minamahal, sabi nga po, mauubos nila ang tao sa buong daigdig. Ngunit ang mga totoong Kristiyano, minamahal ko, mananatiling sumasampalataya sa ating pinakamamalapakan. Minamahal ko. So makita po natin, minamahal, kasama ng mga alagad, ang ating dakilang Diyos. Huling bersikulo, minamahal ko. Isipin mo, minamahal, nakita nila himala. Nakita nila ang Panginoon Kristo lumakad sa ibabaw ng tubig, minamahal. Nakita nila, minamahal ko, nilinis niya ang 10 ketongin. Dumilat ang bulag, minamahal. So bakit minamahal? Yung panahon na yun, minamahal, alam po nila, minamahal ko, na ang ketong, minamahal, bagamat hanggang ngayon, hindi pa nakatutuklasan yung gamot, minamahal. Ang ating dakilang Diyos naglinis na ketongin. So ating kapanahon ngayon, minamahal ko, katulad na ating pong napakinggan na patuto, ayaw mahiwalay sa mga mahal sa buhay. Pakamatay na lang. Ngunit isang araw, minamahal ko, napakinggan niya, nabasa niya ipaanyaya ng ating dakilang Diyos. Dumun siya, minamahal ko. Dumalo siya, minamahal. Hindi siya pinabayaan ng ating dakilang Diyos, hindi siya iniwan. Tinagap siya natin malapang bilang kanyang anak, minamahal ko. At pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ganun nawa ang bawat isa sa atin, minamahal. Kung kayo dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, 100%, ang tiwala mo sa ating pinakamamalapakan. Huh? Tandaan po natin, minamahal, kanino ibibigay ng ating dakilang Diyos? Yung iba nga, sabi ko, naghahanap 15 million house and lot sa Forbes Park. Tapong ko naman sa impyerno. Meron akong bagong Mercedes-Benz, tapon ko naman sa impyerno. Ako, naglalakad ako na 5 kilometro, papuntang gawain. Sabi ko, dadalhin ako ng Diyos sa langit. Ang bahay ko nga, gigiray-giray. Sabi nga, pag umulan sa labas, sabi ni yung kapatid natin, si taga Waray-Waray, pag umulan sa labas, umuulan din sa bahay. Kaya nga sabi nga, pag umulan, minamahal, handa na yung mga timba nila doon sa loob ng bahay, minamahal. Ngunit ngayon, minamahal, tingnan mo bahay, minamahal, kung gaano kaganda, minamahal. Ha? Hindi na ako yan. Hindi nasama yun sa corruption sa gobyerno, minamahal. Pinagpalang lubusan ng ating dakilang. Kaya kayo man, minamahal ko mga kapatid, isipin po natin. Kaya tayo narito. Ang dahilan, ulit higit sa lahat, sasabihin natin, dadalhin ako ng Diyos sa langit. Bakit hindi pa? Bakit hindi pa ngayon, minamahal? Marami pa kasi ang ating dakilang Diyos na kukunin. At tayo ang gagamitin, minamahal. Tayo ang halimbawa ng totoong Kristiyano, minamahal ko, na may kapangyarihan galing sa ating dakilang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating malapakan, minamahal ko. Hindi tayo iwanan ng pinakamamalapakan. Tandaan po natin, minamahal.
Ang Diyos ay nagpapala. Sabi nga, kung hinahayaan nga ng ating dakilang Diyos na yung mga hindi naglilingkod sa Kanya, yung mayaman, tayo pa kaya minamahal. Ngunit, sabihin niyo, minamahal ko, mayaman ako sa panampalataya sapagkat ito ang ilalapit ko sa ating dakilang Diyos. At dito ako nakikita na pinakamamalapanon yung pananampalataya ko sa Kanya. Kasi sabi nga, lahat ng bagay, kaya nakita mo yung mga mayayaman, minamahal ko, may security, tataas ang bakod, minamahal. Bakit? Takot sila manakawan. Pero yung pananampalataya ko, hindi kailanman, hindi nanakawin ng Diablo sapagkat takot siya sa aking pananampalataya. Sabi sa mga Bisaya, basi manggahay pa siya. Baka manigas pa siya, minamahal. Kaya nga po, itong tatandaan po natin, hindi ka papabayaan ng ating dakilang Diyos. Hindi ka iiwan. Ano mang bagay na mangyari sa daigdig, minamahal na kapatid, kumapit ka lang sa salita ng ating dakilang Diyos. At mananatili kang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo tumayo, minamahal. Nabasa natin, Marcos 16:20. Okay? Marcos 16:20. Ito po sinasabi sa Marcos 16:20. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatototohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Siya nawa. So minamahal, habang kasama mo ang ating dakilang Diyos, meron siyang tanda na kalakip sa iyong paglakad. Kaya nga po, it is wise for a Christian magpasting ka. Kung ang iyong ministry ay humayo, mag-ayuno ka palagi. Mahirap. Pero tandaan po natin, minamahal ko, kung sa biyaya, number 1 ka sa listahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan niyo po yun, minamahal. Naalala ko nung araw nga, doon sa Amoranto, minamahal. May pumunta sa atin doon, kakandidato. Dinala yung mga tauhan niya. Ano yung kumandang ko? Yung tuntong kanan na. Hindi nga nila alam. Hindi nga nila yung tuntong kanan. Isipin po natin, minamahal, dala ka pa ng ganon. Hindi na lang. Ay, pero po talagang tao minamahal. Ngunit sa ating minamahal, tumindig ka lang sa salita ng ating dakilang Diyos, hindi ka pababayaan na ating pinakamamahal. Tandaan po natin yung minamahal. Tumayo tayo lahat minamahal, kawitan natin ang ating dakilang Diyos.